Ayan, kumusta mga ka-blessing? Kumusta kayo? Praying na nasa mabuti tayong kalagayan, maayos yung kalagayan ng ating pamilya sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. So, ayun, nakakalungkot lang yung mga nangyayari sa ating bansa, kasi grabe, hindi na siya ordinary, hindi na siya yung normal. Yung nakawan sa kaban ng bayan, yung korupsyon, yung katiwalian sa gobyerno, yung kriminalidad, yung drugs. Alam mo yun, yung nangyari ngayon dun sa Tacloban, sa school, yung mass shooting doon, 4 yung patay kung hindi ako nagkakamali at may mga sugatan. So, nakakalungkot. Hindi maganda sa pakiramdam. Sa totoo lang, nakita ko yung video, bata pa, tapos yung isa ay medyo may edad na. Nakakagalit. Pero minsan, alam mo yun, sino ba yung dapat sisihin sa mga nangyayari? Sino ba yung alam mo yun, yung pwede nating pagtuunan ng ating galit? Pwede naman yung mga nakaupo, di ba? Pwede naman yung authorities, pwede naman yung mga politiko. Kasi yun ang una yun ang unang naiisip natin na may kasalanan. Pero alam nyo, isang bagay na na-realize ko, isang bagay na nakita ko, yung sabi dun ni King Solomon sa Proverbs, ang sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, the knowledge of the Holy One is understanding. Palagay ko yun yung problema, isa sa mga number 1 na problema sa ating bansa. Nawala na yung takot sa Diyos. Nawala na yung takot sa Diyos ng mga politiko. Hindi na sila takot magnakaw kasi parang hindi naman sila pinaparusahan ng Diyos Actually, kung titignan natin, parang enjoy na enjoy pa sila, di ba? Sarap pa ng buhay nila, ang gagara ng buhay nila, ang gaganda ng mga bahay nila sa mga gated exclusive subdivision. Yung mga anak nila nakakapag-aral sa mga gandang paaralan, minsan sa international school pa nag-aaral. Wala na silang takot nawala na sila ng takot sa Diyos. Itong mga kriminal nawala na rin ng takot sa Diyos kasi alam mo yun, kahit ano ay parang okay na lang gawin. Kung i-compare natin sa ibang bansa, ang Pilipinas kahit papaano ay ayos pa, may mga mas malalala pa, pero syempre hindi pa rin yun ang basehan, hindi pa rin yung sukatan, di ba? So dapat praying tayo, hoping tayo na maging maayos ang bansa natin. So sabi ko nga, number 1 na nawala ay yung takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, iisipin mo, pag nagnakaw ka, di ba? Anong mga bata pa tayo, tinuturuan tayo ng ating mga magulang. Sinasabihan tayo na huwag kang magnanakaw, huwag magnanakaw ng ballpen, huwag magnanakaw ng papel, huwag magnanakaw ng pagkain. Alam mo yun, natatakot tayo May takot tayo kasi unang-unang parurusahan tayo ng magulang natin. Pangalawa, naniniwala tayo na may Diyos na nakakita kahit walang tao nakakita, pero ang Diyos nakikita tayo, di ba? So, kapag nawala na yung takot talaga, sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano yung ibig sabihin? Kapag tayo ay takot sa Diyos, beginning, nag-uumpisa yung wisdom. Ano yung ibig sabihin ng wisdom? Yung pagkakaalam natin sa, alam mo yan, yung sa tama at mali, kung ano yung dapat gawin at dapat na hindi natin gawin. Yung wisdom, alam mo yun, yung parang, ito, pag ginawa ko to, hindi ito makakabuti. Hindi ito makakabuti sa akin, hindi ito makakabuti sa bansa. Yun nag-uumpisa pa lang, pag tayo ay takot sa Diyos, doon na nag-uumpisa yung wisdom. Naiisip natin kung ano yung tama at mabuti. Pero pag wala na tayong takot sa Diyos, wala na tayong pakialam kung ano yung ginagawa natin, mabuti man o tama. Diba? And then sabi nga doon, the fear of the Holy One is understanding. The knowledge of the Holy One, actually, the knowledge of the Holy One is understanding. Yung pagkakilala natin sa Diyos ay pagkaunawa sa mga bagay na dapat at hindi dapat natin gawin, pagkaunawa sa mga bagay na mabuti at masama.
siguro kung ating mga politiko ay may takot sa Diyos, iniisip nila na may impyerno, hindi na lang yung impyerno eh. Kung sila ay natatakot na kapag gumawa sila na masama, parurusahan sila ng Diyos, parurusahan ng pamilya nila ng Diyos, siguro hindi nila magagawa yung mga bagay na to. So, nakakatakot kasi alam nyo kung bakit. Kapag nawala na yung fear of the Lord, nawala na yung understanding, yung knowledge of the Lord, nawala na yung wisdom. Naalala ko dati yung Israelites. Diba? Bakit pinaparusahan yung Israelites noon ng Diyos? Kasi nga nawala na yung takot nila sa Diyos eh. Nawala na yung alam mo, kahit ano gagawin nila na mga masasama. Anong ginagawa ni Lord? Pinaparusahan sila. Pinapadalan sila ng mga peste. Diba? Yung pinadalan sila ng mga ahas, yung mga Israelites noon sa wilderness, di ba? Pinadalhan sila ng mga ahas na tuklaw, yung mga Israelites. At yung tumingin dun sa ginawang parang naalala nyo yung sa mga hospital, di ba? Yung may ahas na nakapulupot sa ganon. Dun nila kinuha yun eh. Na kapag tumingin ka dun ay gagaling ka, at pag tumingin ka dun ay mawawala yung venom ng ahas. Dun nila kinuha yun. So the point is, natatakot ako para sa Pilipinas kasi kagaya ng Israel, nawala na yung takot sa ating mga namumuno at nawala na yung takot sa ating mga kapwa Pilipino. Sa ilan, hindi naman lahat. Natatakot ako kasi baka kung anong gawin ng Diyos, di ba? Kagaya sa ginawa niya sa Israelites. At actually, isang parusa minsan na binibigay ng Diyos sa kanila, sila ay binibigyan ng masamang leader, di ba? So, napaisip ako bigla eh, kasi kung ang tingin natin sa mga nakaupo ngayon sa ating presidente ay masama, sa ating mga senador, congressman ay masasama, iniisip ko baka mamaya isang way na to ng Lord para, alam mo yun, para parusahan ang Pilipinas, para ipaalala sa atin na dapat tayong manumbalik sa Lord, di ba? Sabi sa Bible, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, they will pray, di ba? And then I will hear from heaven and heal their land. Yun ang sabi ni Lord. So, mga ka-blessing, hindi ko alam kasi parang ako kasi na burden dahil ito nga, yung mga nangyari sa ating bansa ngayon sa Pilipinas. Sobrang nakakalungkot, sobrang nakaka-burden. Ipag-pray natin ang bansa. Tayo mismo, personal tayong mag-pray, personal tayong magpakumbaba sa harapan ni Lord, personal tayong mag-sorry, may mga pagkukulang tayo, maaaring, alam mo yun. I'm praying na ang Pilipinas ay muling pagalingin ng Panginoon. Muling pagalingin ng Panginoon. Panumbalikin ni Lord yung takot sa Kanya, the holy fear, na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay nagpaparusa, na ang Diyos ay, alam mo yun, lahat ay nakikita ng Diyos, lahat ay alam ng Diyos. Sa mga nakaupo sa gobyerno, tandaan natin yan, lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos. Hindi man tayo maparusahan dito sa lupa, pero parurusahan tayo pagdating sa kabilang buhay. Yan ay totoo, yan ay given na yan. Pero dito, pwede rin mag-suffer ang family natin, di ba? Makuha nyo man ang buong yaman ng mundo, di ba? Kung nag-iisang kaluluwa mo naman na pupunta sa impyerno, di ba? Ano ang saysay? Ano ang saysay? Makuha mo man ng, magkaroon ka man ng bilyong-bilyong pera, pero nagtatago ka naman sa ibang bansa, di ba? Kagaya ni Saldico, magkakasakit naman ng cancer, hindi kayang pagalingin ng pera yung sakit mo. Ito ay siguro warning sa bawat isa sa atin, warning sa mga namumuno sa Pilipinas. Mayroon pang pagkakataon para itama natin yung mga mali. Bago ang Diyos na mismo ang kumilos para ibalik sa atin yung takot.
Dahil pag ang Diyos ang kumilos at ibalik sa atin ang takot, nakakatakot sa totoo lang. Basahin natin ang Biblia, basahin natin ang naranasan ng mga Israelites dahil sa pagtalikod nila sa Lord. Grabe, di ba? Hindi po, hindi biro kapag ang Diyos na ang kumilos. Sa mga Kristiyano na, alam mo yun, nagko-compromise, si Lord na talagang bahala sa inyo, si Lord na bahala sa atin. Yun lang. I'm praying in the mighty name of Jesus na pagalingin ng Diyos ang Pilipinas. Pagalingin ng Diyos ang Pilipinas. Napanood ko yung video, yung mga bata umiiyak dun sa school. They don't deserve it. Hindi nila deserve na makaranas ng mga ganon. Iniisip ko paano kung yung anak ko yon. Paano kung yung anak mo yon, di ba? Paano kung isa sa mga anak natin yon? They don't deserve it. They deserve a better Philippines. They deserve the best future. Nakakalungkot pero yun nga, wala naman tayong ibang pwedeng gawin kundi mag-pray sa darating na eleksyon, bumoto ng tama. May kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong paninindigan, pero yung mga nangyayari, yung mga hindi na tama, sabi ko nga, we don't deserve it. Hindi deserve ng mga anak natin, hindi deserve ng mga susunod na henerasyon na ang Pilipinas ay magkaganito. Yun lang. Thank you. God bless.